Eto nga yung biyahe natin, halos wala tayong makita dahil samog at yung payong natin na substandard bumaliktad na at puntik pa nga tayo makapag-deliver ng tao hanggang makuha natin itong isang aberya. Po ma'am, wrong pin nga po kayo. Ilan nga lang yan sa nangyari sa delivery natin ngayon mga paps. First booking natin 11:40 na ng tanghali mga paps. Mula dito sa Antipolo papunta ito ng Marikina. Dito nga tuwang-tuwa ako sa hamog mga paps na literal natatago sa katawan mo na halos nga hindi mo na makita yung unahan na kung sakaling may kasalubong ka sa sakyan at mabilis yung takbo tapos nag-counterflow ay sigurado makakasalubong niya talaga sa San Pedro. Dito ay na-pick up na nga natin yung item mga paps kaya ginamitan na natin ang payong na pamalakasan kaya nga lang yung payong natin ay substandard pambihira. Nakurakot pa yata yung pondo dito. Dito nga inayos lang natin hanggang maging okay at nang matapos na ay umalis din naman agad tayo. 200 pesos nga yung binayad sa atin ni ma'am mga paps na dapat sana ay 197 pesos lang at matapos nga ang halos mahigit kalahating oras na biyahe ay eto nakarating na tayo sa Marikina. Bale dito na nga lang natin to iiwan kay Chief dahil bayad na naman to. Pagkatapos nga pinick up na rin natin tong pangalawang booking natin na kung saan yung pick up ay dito rin sa Marikina at ihahatid naman natin to ng San Juan. Vape juice nga lang pala to mga paps kaya maliit lang na plastic. Pagkatapos nga natin ma-safety ay umalis din naman agad tayo para ma-deliver agad natin to. Pagkatapos ng konting biyahe eto't nandito na tayo sa ating drop off location. Dito inabot na natin kay ma'am sabay abot na rin ng pamasahe na nagkakahalaga ng 143 pesos. Pagka-drop na natin ay nakakuha din agad tayo ng booking mga paps at malapit lang dito. Dito ay napagkamalan pa tayong MC Taxi mga paps. Muntik pa tuloy tayo makapag-deliver ng tao. Kaya pala pagdating ko kapote yung hinahanap sa akin ni ma'am at nung na-confirm nila nalalamove tayo umalis din naman agad sila dahil ito talaga yung pipikapin natin. Documents nga lang to mga paps. Sana lahat ng nagpapadala ng documents ay ganito yung tipong may plastic envelope lalo na pag ganitong umuulan dahil kung walang plastic kahit anong ingat mo ay hindi talaga maiiwasang mabasa. Pagkatapos nga dineliver din naman agad natin to mga paps at dahil malapit lang to eto't nakarating na agad tayo sa ating drop off location. Dito ay buntik pa nga bumagsak yung aking cellphone dahil nga sa sobrang dulas mabutit na sa loko din naman agad. Dito ay hinatid ko na sa loob yung aking i-deliver. Hindi ko na pinalabas si ma'am. Hindi man gaano halata sa video pero medyo malakas talaga yung ulan na yan at 100 pesos na nga yung binigay sa atin ni ma'am na dapat sana ay 92 pesos lang hanggang sa makuha nga natin yung booking na to na kung saan nga ay tuwang-tuwa ako na ang akala ko nga ay nakachamba ako ng swerte. Dito ay na-pick up ko na nga yung item mga paps at dahil nga sobrang lapit lang neto wala pang 2 kilometro kaya nandito na agad tayo. Dito ay hinahanap ko nga yung pangalan ng kondo kaya nga lang hindi ko talaga makita tsaka iniisip ko na rin kasi pamilyar talaga ako sa lugar na to. Parang hindi ko nakikita yung pangalan ng kondo na to kaya tinawagan ko na si ma'am yung nag-book mga paps kasi yung wrap up hindi matawagan nasa meeting daw. Yung building sila ma'am, hindi ko makita yung nakalagay dito. Yung Vinya Residence? Vinya Residence, oo. Ano bang number ng bahay nila? Yung building. Wait lang. Dito ay tinatanong ko kay ma'am kung ano yung number ng bahay dahil halos lahat ng establishment dito ay puro mga townhouse at yung Vinya Residence na sinasabi niya ay wala talaga dito mga paps hanggang sa Kaya mali siya! Kaya pala, trignan mo location mo na mag-shout shopping ka, diba? Saan pala siya sa may extra? Dapat nakausap mo? Po ma'am, wrong pin nga po kayo. Medyo malayo-layo to ma'am. dito nga ay confirm mga paps. Wrong pin nga si ma'am. Medyo marami pa nga yung nangyari dyan mga paps. Gagawan ko na lang ng separate na video dahil medyo mahaba-haba nga yung nangyari bago namin nalaman. Kaya ito, nagkasundo na lang kami ni ma'am na magdadagdag na lang siya. Ihahatid ko sa tamang location. Medyo malayo-layo nga to mga paps. Kulang-kulang 4 kilometers din to. Pero wala nga problema yan mga paps kasi magdadagdag naman daw si ma'am. Hanggang sa makarating na nga tayo dito mga paps na ang buong akala ko nga ay tapos na yung problema. Hindi pa pala. Dahil yung item dapat iiwan lang sa lobby. Kaya nga lang ay bawal daw mag-iwan sa lobby, sabi ni Chief. Dito ay kausap nga ulit natin si ma'am yung nag-book para nga i-inform na bawal mag-iwan ng delivery sa lobby. Hanggang sa papasok na nga tayo mga paps para sa lobby na makiusap. Medyo hassle nga lang dahil kailangan pa natin maghubad ng kapote. At marami pa nga yung sumunod na mga nangyari dyan mga paps. Nandun yung nagagalit na sa atin yung drop off na gusto pang kunin yung pangalan ng guard na kung bakit ayaw daw magpaiwan sa lobby. Isaglit lang naman daw. To make a story short nga mga paps, ayun, pumayag naman yung lobby na paiwan doon dahil medyo nagagalit na nga yun si ma'am dahil hindi nga siya makapag-focus sa meeting niya. Aminado nga tayo mga paps na nakakainis yung ganong sistema lalo na sa ating mga delivery rider. Napaka-hassle talaga. Pero ano nga naman ba magagawa ng ating mga tropang security guard na kung saan ay sumusunod lang din naman sila sa mga pinag-uutos sa kanila na kung sakaling kanilang lalabagin ay sila yung tatanggalin na kung saan ay may pamilya ring binubuhay ang mga yan tulad natin. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, bigayan na lang sana tayo. Wag natin pairalin yung init ng ulo. Dito nga ay kausap ko si Chip
At sinabi kong galit na nga yun si ma'am. Dito ay sinuot na nga lang ulit natin yung ating kapote dahil kahit medyo mahina yung ulan, pag nagtagal ay nakakabasa din. Bali 200 to nga pala yung naibayad sa atin dito ni ma'am. Nagdagdag siya sa atin ng 100. Malaki nga sana mga paps, pero sa abala na nagawa sa atin, mukhang hindi talaga siya sulit. Hanggang sa nandito nga tayo sa drop off ng ating nakuhang booking. Dahil dun sa pick up, hindi ko na malaya na hindi pala nagre-record yung camera natin. Sa bagong pag-asa nga pala natin na pick up to mga paps. At yung drop off dito lang sa Blue Ridge na may pamasahe na 170 pesos. Sobrang delay na nga natin na i-deliver to mga paps. Mabuti na lang at hindi nag-update yung drop off. Paano ba naman yung gamit nating cellphone na drain yung battery dahil hindi ko napansin na hindi pala nagcha-charge. Bigla na lang namatay. Kaya ayun, ang hirap buhayin mga paps. Nag-antay pa ako ng halos 15 minutes para mabuhay ko lang ulit para matuloy yung pag-deliver ko dito. Pagkatapos nga natin ma-deliver ay tumambay nga muna tayo dito para mag-charge. At least kahit mag 10% man lang mga paps. Dahil kung 3% lang or 5% ay namamatay talaga siya. Dito nga bala ko pa nga sana kumuha ng mga booking dahil minsan lang to yung ganito mga paps, yung tumigil yung ulan. Kaya susulitin ko na nga sana dahil medyo maaga-aga pa nga mga paps. Tansya ko nasa alas 4 pa lang ng hapon to. Kaya nga lang wala tayong magagawa mga paps. Bumuti man yung panahon, hindi naman sa atin pinagkaloob yung tadhana. Kaya naisipan ko dito kumuha na lang ng booking pa uwi. Baka kasi maulit na naman yung nangyari kanina kung saan nagkanda delay tayo sa ating delivery at makachamba tayo ng ating customer ng kabaliktaran ng mabait. Panigurado ang sasabihin nun, kuya, i-report kita. Dito nga mga paps ay inaantay ko lang kahit maka 10% man lang sa battery at kukuha na tayo ng booking pa uwi. Dito nga mga paps ay nakakuha na tayo ng booking pa Antipolo. Syempre pumili na tayo ng medyo magandang pamasahe na kahit medyo malayo yung pick up ay ayos lang yun. Along the way lang din naman mga paps. Isang CD ng games nga lang yung pipick upin natin dito mga paps. At nung makuha na nga natin ay umaria din naman agad tayo. At yung cellphone ay pansamantala pinatay nga muna natin para makapag-charge naman siya ng maayos at medyo kabisado naman natin yung dadaanan. Doon na lang natin bubuksan mamaya kung saan nasa Antipolo na tayo. Medyo mabilis nga lang yung naging biyahe natin mga paps kung saan nandito na tayo sa ating drop off location. 239 nga pala yung pamasahe nito mga paps na naka-priority booking mula Pasig papunta dito ng Antipolo. At medyo maaga nga ay natapos yung ating delivery mga paps. Magsi 6:30 pa nga lang yung mga oras na to na kung saan ay bumabiyahe pa nga sana tayo dahil tanghali na nga tayo lumabas kanina. Pero ganun pa man, nagpapasalamat pa rin tayo sa grasya na binigay sa atin ngayon. Madami mang aberya na nangyari, at least makakauwi tayo ng safe at ligtas. Kaya wag talaga natin kalimutan magpasalamat sa taas. Yun lang muna sa ngayon ang may babahagi ko mga paps. At sa mga oras na to, kung ikaw ay bumabiyahe pa, ride safe lagi paps. Hanggang sa susunod nating mga video.